Papa Dudut. Mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakatutok sa programa ninyo ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Diona. 27 years old at taga Ilocos Norte sa kasalukuyan. 8 po kaming magkakapatid, yung panganay namin ay teenager pa lamang noong maglayas para makapag-aral. Yung ikalawa naman ay maagang nabuntis at iniwan sa amin yung anak para makapagtrabaho sa malayo. 4 na babae po kami at 4 din na lalaki. Ako naman po yung bunso sa mga babae at panglima naman sa aming lahat. Naulila kami sa ina noong 2011. High blood ang kinamatay ni Mama at ang pinakamasakit pa ay sa harapan ko siya mismo inatake noong araw na namatay siya. Wala akong kaalam-alam noon na yung paglalabas niya ng hinanakit sa buhay ay paraan na rin pala ng pamamaalam niya. Sobrang hirap po na mawalan ng isang ina, Papa Dudut. Parang napilayan po ako noon dahil siya lang po talaga yung magulang namin na may malasakit sa amin, Papa Dudut. Kaya naman noong nawala siya, kinailangan po na maagang mag-mature ang isipan ko para sa mga nakababata kong kapatid. Yung mga nakakatanda po kasi sa akin ay pare-pareho nang nakabuko dahil ayaw nilang makasama si Papa. Mula noong mawala si Mama ay mas lalong naging malupit sa amin si Papa. Palagi kaming nabubugbog nang walang mabigat na kadahilanan. Ayaw na rin niya akong pag-aralin noon kaya hindi na niya ako binigyan ng pamasahe papasok sa school. Pero dahil alam ng advisor ko yung nangyayari sa amin sa bahay, yung nakolektang abuloy noon para sa mama ko ay itinabi pala niya para gamitin na pamasahe ko sa araw-araw hanggang sa matapos ko yung school year. Sa awa naman ng Diyos, natapos ko yung ikalawang taon ko sa high school nang may pinakamataas na karangalan. Nakakalungkot lang dahil hiniling yon ni Mama sa akin noong nabubuhay pa siya. Pero dahil wala na siya ay parang nawala na rin yon ng halaga. Noong nagpatuloy ang pananakit sa amin ni Papa ay nagplano kami ng 2 ko pang kapatid na layasan na namin siya. Kasama rin namin yung pamangkin ko na 4 years old pa lamang. After 10 years ay natutunan ko na rin ang magpatawad. Nagplano ako na magbakasyon sa bahay namin sa Aurora kung saan ay nakatira si Papa at ang bago niyang pamilya. Ang alam namin may 2 na siyang anak sa kinakasama niya. Kapag kinakapos sila sa pera ay tumatawag sila sa amin para manghingi ng tulong at hindi naman kami nagdadamot. Noong time na yon ay handa na po ako natanggapin sila at pumunta ako roon para tulungan din sila kahit na papaano. Pero hindi ko inaasahan na iba pala ang mangyayari, Papa Dudut. Marami-rami pang simentong kakailanganin natin para matapos itong kusina. Kayo na lang ang bumili. Hindi ako makakapagbigay. Alam mo naman na wala pa kaming trabaho ngayon. Huwag mo na alalahanin yon, Pa. Nakapag-ambaga na po kami ni na Vincent. Inaaya ko kasi sila na magbakasyon din muna dito. Sinabi ko sa kanila na marami nang kailangang ayusin dito sa bahay kaya nagbigay sila kagad. Mabuti naman at nakumbinsi mo mga kapatid mo. Siyempre po ako pa. Lakas ko kaya sa mga yun. Buti nagkakasundo kayo. Kung alam mo lang, Pa, mas kasundo ko pa nga sila kaysa kina ate. Paano yung mukha kayong basketball? Nanonood lang naman po ako, Pa. Tsaka mas okay naman yun kesa bumarkada ako o kaya makipaglandian sa kung sino-sinong lalaki. Mas mabuti na yung ganyan. Tignan mo yung mga kaidara mo dito. Ilan na yung anak? Ang aga kasing lumandi. Yaan mo na sila, Pa. Buhay naman nila yun eh. Mind your own business na lang, ganun. Grabe. Napakaluma na pala nitong bahay, no? Parang ilang anay na lang yung hindi pumipirma kaya hindi pa bumibigay ng tuluyan, ah. Paano nga ipapaayos pambili na nga lang ng bigas, hirap na kami. Kapag umuulan at may tumutulo sa bubungan, sinasahod na lang ng planggana at timba. Pag masyado talagang malakas, doon ko muna pinatutulog sa bahay ng biyanan kong hilaw, yung tita mo at mga kapatid mo.
Puro paganda na lang ng bahay, pero yung sariling anak hindi maalagaan. Ano bang problema ni Tita Myra? Kanina pa parinig ng parinig yan. Bago pa tayo magsimula dito, ang dami na niyang sinasabi. Sus, hayaan mo lang. Tatahimik din yan. Nakakapi ka na kasi. Hoy Romel, baka naman gusto mong alagaan yung anak mo. Kita mo na may ginagawa pa yung tao. Ikaw walang ginagawa dyan. Ba't di mo alagaan? Puro na lang ba ako? Ako lang ba yung magulang dito? Sa bagay, magaling ka lang gumawa ng bata, pero tamad ka namang mag-alaga. Tita, tama na po yan. Huwag kang makialam dito. Ano? Hindi mo talaga aalagaan yung anak mo? Ano ba problema mong babae ka? Kanina ka pa. Mula pagkagising ko, wala nang tigil yung bunganga mo. Reklamo ka na reklamo na puro paganda ng bahay. Hindi naman ikaw yung gumagastos, kundi mga anak ko. Ayan! Lumabas din kung sinong mas matimbang sa'yo. Tumigil ka nga. Nakikita mo ba yung kusina? Ni wala man lang lababo. Pati Poso Negro, puno na. Hindi ka nalang magpasalamat na may tumutulong pa sa atin. Tsaka ano naman kung gumagawa ako rito? Wala pa naman akong trabaho. Yung ibabayad sa ibang tao, mas mabuti pang idagdag na lang sa pambili ng materyales. Sus! Maganda nga ang bahay, naghihikahos pa rin naman sa buhay. Magaling lang kayo sa kayabangan. Sandali nga lang po. Kailan po ba kami nagyabang? Para sa inyo rin naman to ha. Sino po bang makikinabang dito kapag umalis na kami? Nagbabakasyon lang po kami rito kaya kayo pa rin po yung makikinabang sa mga pinagawa namin. Aba, at utang na loob ko pa pala yun sa inyo? Bahay nyo naman to, di ba? Sampid lang naman yung tingin nyo sa amin. Kayo lang po nag-iisip niyan. Maayos ko po kayong hinarap at pinakisamahan nung dumating ako rito kaya huwag niyo po naman sana akong bastusin ng ganyan. Tumigil na kayong dalawa. Hindi naman to kailangan pag-awayan. Pwes, mag-alaga ka ng anak mo. May ginagawa pa nga ako, hindi ba? Wala ka namang ginagawa. Baka pwede ikaw na muna. Ay kung hindi mo aasikasuhin yung anak mo, aalis na kami rito. Magsama kayo ng mga anak mo, puro kayo kasosyalan sa buhay. Papadudot sa galit ni Papa ay muntik na niyang mahampas ng pala si Tita Myra. Pero inawat ko siya at pinagsabihan na mapapahamak lamang siya kapag tinuloy niya yon. Noong buhay pa kasi si Mama, 2 beses na naming naipukulong si Papa. Yung huling naging kaso niya ay dahil sa pananakit niya sa aming magkakapatid at sa muntik na pagpatay sa nanay namin. Pero dahil kailangan din ni Mama ng katuwang sa buhay ay inurong niya ang kaso. Nawi sa hiwalayan yung pag-aaway nila, Papa Dudut. At dahil pareho naman silang nagkamali ay wala akong pinanigan sa kanila. Pero kahit pilit ko silang pinag-aayos ay nagmatigas naman si Tita Myra. Ang nakakatawa lang po sa nangyari, yung bahay na nilipatan nila Tita Myra ay nandun lang din sa tapat ng bahay namin. Kapitbahay lang po kasi namin yung nanay niya. Puro sila parinig tuwing lumalabas ng bahay ang tatay ko at pinamumukha kung gaano ito ka-irresponsable. Noong dumating ang mga kapatid ko para magbakasyon ay mas lalong lumala ang pagpaparinig ni Tita Myra. Pero gaya noong una ay hindi namin siya pinatulan. Tuwing nakikita ko naman yung half-brother and half-sister ko ay binibigyan ko sila ng pagkain at pinapapasok sa bahay namin. Magaan po kasi ang loob ko sa kanila at sabik din po ako noon na magkaroon ng kapatid na babae na mas bata sa akin. Hindi naman po yung naging problema dahil hindi naman ipinabalik ni Tita Myra yung mga ibinibigay namin sa mga bata. Ilang linggo po matapos yung nangyaring away sa pagitan nila Papa at Tita Myra ay kinausap ko na ang tatay ko para magkaayos na sila. Pero hindi ko po inaasahan yung mga naging sagot niya, Papa Dudut. Bakit hindi ka pa makipag-ayos kay Tita Myra? Ilang hakbang lang naman yung layo niyo sa isa't isa oh. Isang sabi mo lang babalik na yung dito. Siya yung umalis, kaya matuto siyang bumalik. Para ka namang bata, Papa. Hindi naman mahalaga kung sino yung mas maraming mali sa inyo eh. Isipin niyo na lang yung 2 kong kapatid. Ang liliit pa kaya nila, tapos ganyan na kagad kagulo yung pamilya na meron sila. Hindi ko naman siya pinalayas, di ba? Siya yung kusang umalis. Hindi ko nakasalanan na napaka-arte niya. Lalayas-layas, hindi rin naman mapanindigan. Paano niyo naman po nasabi yan, Pa?
Kunwari lang yun na makikipaghiwalay na. Tingnan mo, hindi yung tatagal ng ilang buwan. Nandito na naman sila mag-iina. Nangyari na po ba yun dati? Oo, ilang beses na. Kaya kabisado ko na siya. Ganun talaga yung babaeng yun. Alam ko naman kung bakit bigla na lang tinopak yun eh. Naiinggit yun sa'yo. Ha? Bakit naman po siya maiinggit sa akin? Sa pangit kong to, nainggit pa siya? Grabing joke naman yun, Papa. Malamang, nakikita niya na nakakabili ka ng mga gamit dito sa bahay. Saka alam niya na maayos ang buhay mo dun sa kuya mo, kaya naiinggit yun. Ay, galing sa savings ko yung mga ginagastos ko rito, Pa. Nahirapan din ako bago makaipon kasi nga, di ba, nagpapadala rin ako sa anak ni ate. Tsaka hindi naman ako nagpapasarap sa buhay nung nandun ako kay kuya eh. Kung alam niyo na kung gaano kadami palagi yung ginagawa doon, baka sumuko na kayo. Mahirap kaya na ako lang yung babae sa bahay. Ako yung gumagawa ng lahat, tapos instant secretary pa ako ni kuya. Lahat ng kailangan niya sa trabaho, ako ang gumagawa. At dapat, kapag iniutos niya yon, tapos kagad para hindi mapagalitan. Sinusweldohan ka ba naman ng kuya mo? Syempre, hindi. Tsaka hindi naman ako maasa sa kahit ano pa. Okay na sa akin yung pinag-aral niya ako. Kumbaga, tumatanaw lang ako ng utang na loob kasi hindi naman niya ako pinabayaan nung walang nagpapaaral sa akin eh. Hindi biro yung tuition sa college ah. Ay, bakit ba kasi itong pinag-uusapan natin pa? Balik na lang tayo dun sa pakikipagayos mo kay Tita Myra. Naku, kung hindi siya babalik, walang kaso sa akin. Pabor pa nga eh. Wala nang bungangera dito araw-araw. Kung ayaw niya sa akin, kayang-kaya ko naman siya ipagpalit. Pa, wag naman ganun. May mga anak pa rin kayo. Hindi magandang tingnan na magdadala ka pa ng ibang babae dito. Wala akong pakialam sa iisipin ng kahit sino. Lalo na ni Myra at ang nanay niyang pakilamera. Madali lang humarap ng babaeng ipapalit ko sa kanya. Mas maganda pa at mas maasikaso. Nakikita mo ba yung kapitbahay nating maputi at maganda? Bihirang umuwi yung asawa niyang sundalo. Noon ko pa napapansin na type na ako noon eh. Isang bote lang ng alak, makukuha ko na yon. Ay nako pa, wag na. Hintayin mo na lang na bumalik dito si Tita Myra. O kaya naman, suyuin nyo na lang para okay na kayo kagad. Lalo lang gugulo yung sitwasyon kung maghahanap ka pa ng ibang babae. Tsaka ikaw na mismo nagsabi, di ba? Sundali yung asawa nung sinasabi mong kapitbahay natin. May asawa na yun pa. Makakasira ka lang ng pamilya. Ako nang bahala ron. Hindi yun magiging problema. Papa Dudut, hindi ko na napigilan ang tatay ko noong nakipag-inuman siya sa kapitbahay namin na nagugustuhan niya. Ilang beses ko siyang pinuntahan at sinubukang pauwiin pero nagalit lamang siya sa akin. Hiyang-hiya na po ako noon sa ginagawa niya, Papa Dudut. Hindi lang po kasi siya nakikipag-inuman doon sa babae. Nakikipagsayaw din siya at marami ang nakakakita sa kanya. Nakita ko po mismo kung paano nakipagharutan ang tatay ko sa kapitbahay namin kaya halos lumubog na ako sa kahihiyan nang pag-usapan na siya ng ibang mga taga roon. Nang time na yon, Papa Dudut, ay lumipat na sa kabilang bayan sina Tita Myra. Balita ko po noon ay nangupahan na lamang siya at nagtayo ng maliit na tindahan gamit ang perang inipon mula sa sweldo ni Papa noong nakakapagtrabaho pa. Nalaman namin yon sa nanay niya. Pero wala pong isang buwan ay bumalik na naman siya sa bahay ng nanay niya at doon na nga po nagsimulang magpapansin sa tatay ko. Nagsusuot siya ng mga sexing damit at sinasadyang tumambay sa harapan ng bahay namin. Naipaayos na po yung bahay namin noon at napagawa na rin ang 3 kwarto. 2 linggo na lang at aalis na rin po ako para bumalik kay Kuya sa Ilocos. Pero bago mangyari yon ay bigla namang naospital ang tatay ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, inasikaso ko lahat ng mga kailangan ni Papa sa ospital. Dumating naman noon yung iba ko pang kapatid pero wala ni isa sa kanila ang may gustong sumama sa tatay namin dahil kilala na nila ang ugali nito. Kaya naman ako na nag-asikaso sa lahat. Yung iba ay hindi basta-basta makapag-leave sa trabaho. Nagkataon lang po na work from home ako kaya ako lang talaga ang available noon. Bago pa man ako magbakasyon ay nagpadala na kami ng pera noon na pampa-check up at pambili ng gamot ni Papa.
Pero ang sabi ni Tita Myra ay hindi na raw nagpatingin sa doktor ang tatay ko dahil simpleng UTI lang daw yon. Dahil kulang sa doktor at wala ring equipment para isagawa ang surgical procedure na magtatanggal sa gallstones ni Papa ay nilipat namin siya sa ibang ospital. Pero ilang araw na kami sa pangalawang ospital na pinagdalhan sa kanya ay sakalang sinabi sa amin na wala raw urologist sa ospital na yon na pwedeng magsagawa ng surgery. Sa sobrang stress ko noong time na yon ay parang gusto ko na lamang sumuko. Dumagdag pa yung kaartehan ng tatay ko at sa pagmumura na ginagawa niya sa akin tuwing nakakatulog ako. Dala na rin kasi yon ng pagod kaya may pagkakataon na napapabayaan ko yung urine bag niya. Wala raw akong kwentang bantay. Nagmakaawa na ako sa iba kong kapatid na kung pwedeng palitan muna nila ako sa pagbabantay pero mas pinili nila na magpadala na lamang ng pera. At bago muling inilipat ng ospital si Papa, sinubukan kong kausapin si Tita Myra para pumalit sa akin. Dahil kailangan ko na rin magtrabaho noon, Papa Dudut. Anong ginagawa mo rito? Tita, pwede po ba tayo mag-usap? Sigurado ako tungkol yan sa tatay mo. Dito na lang tayo sa labas mag-usap. Hindi ka pwedeng pumasok sa loob ng bahay ni nanay. Ayos lang po. Ano ba yung sasabihin mo? Mukhang importante. Tita, total, nandito naman kayo ulit at mukhang hindi na kayo galit kay Papa. Tatanungin sana kita kung may bala ka pa bang makipagbalikan sa kanya. Ako? Makikipagbalikan sa tatay mo? Hoy! Hindi siya kawalan sa buhay ko, no? Bumalik lang kami rito para ipakita na masaya yung buhay namin kahit wala siya. Isa pa, gusto ko rin ipamukha sa kanya kung gaano siya kawalang kwentang ama. Hindi naman po kailangan magtaas ng boses, tita. Hindi po ako pumunta rito para makipag-away sa inyo. Tinanong naman po kita ng maayos kung may bala ka pang makipagbalikan kay Papa. Kasi po kung wala na, hindi naman po kita pipilitin. Pero kung may kipagbalikan ka pa po, makikisuyo po sana ako na ikaw na po muna magbantay sa kanya sa ospital. Ano? At bakit ako magbabantay sa kanya? Kayo yung kasama niya nung nangyari yun sa kanya. Tita, nagkataon lang po na kami yung kasama niya nung malala na po talaga yung sakit niya. Magkasama pa po kayo nung nabuo yung gallstones na nakita kay Papa. At kung iniisip niyo po na sinisisi ko kayo, hindi po tita. Sinabi ko lang po na matagal na po yung iniinda niyang sakit. Ay, hindi ko na problema yan. Umalis na ako sa lintik na bahay niyo. Kaya wag niyo na akong idamay sa problema niyo kay Romel. Tita, matagal na din naman po kayong nagsama ni Papa. Tsaka alam ko na kahit po papano, may malasakit pa rin po kayo sa kanya. Kaya nakikiusap po ako. Baka naman po pwedeng kayo po muna ang magbantay sa kanya. Kasi kailangan ko na rin pong magtrabaho. Bakit hindi mo pagbantayin yung mga kapatid mo? Hirap kasi sa inyo. Puro lang kayo yabang. Pero pagdating sa ganyan, hindi naman pala kayo maaasahan. Excuse me po ha. Pero malaki na rin po yung parte ng mga kapatid ko rito, tita. Lahat po sila nagbigay ng panggastos. Ayoko po sanang manumbat, pero nung panahon naman po na kayo yung nangangailangan, kahit galit pa kami kay Papa, nagbibigay naman kaming lahat. Hindi namin kayo pinabayaan. Tsaka hindi rin naman lalala yung sakit ni Papa kung naipagamot lang ng maaga eh. Nagpadala kami ng pera sa inyo noon para ipa-check up siya, pero hindi nyo naman po ginawa. Hoy! Huwag mong maisumbat-sumbat yan sa akin. Natural tatay nyo siya. Alam nga namang hindi nyo siya tulungan. Gusto niyo po ba ng real talk? O sige po. Noong mga panahon na kayo po yung magkasama, lahat ng sweldo ni Papa sa inyo po napupunta. Mula nung umalis kami, wala naman kaming hiningi sa kanya. Kahit piso, kahit na may responsibilidad din po siya sa amin. Kami nga po dapat yung priority niya eh. Kasi kami yung mga anak niya sa una. Pero hindi po kami nagreklamo, tita. Hindi kami namilit na magbigay siya. Sariling sikap na lang po kami para hindi na umasa sa kanya. Kasi alam namin na mas kailangan niyo siya. Kaya bakit ngayon na may sakit siya, biglang kami na lang yung pamilya niya? Alam nga namang magpakabayani ako sa pag-aalaga, may sakit nga. Abala pa siya sa akin.
Umalis ka na nga! Wala kang mapapala rito. Kasi kahit lumuhod ka pa dyan, hindi ko nababalikan yung tatay mong walang ya! O sige po, pero sana panindigan niyo yung sinabi niyo kasi oras na bumalik kayo sa pamamahay namin, kapag maayos na po yung lahat, hindi ko po maipapangako na magiging mabait pa rin po ako sa inyo. Papa Dudut, pinagsisihan ko na lumapit pa ako kay Tita Myra. Bukod kasi sa pinahiya ko lang ang sarili ko ay nagmukha pa akong kawawa sa harapan niya at ng nanay niyang pinagtatawanan ang sitwasyon namin. Karma daw namin yon. Kahit mahirap yon para sa akin ay nilunok ko na lamang yung pride ko para kay Papa pero sa huli wala rin naman akong napala. Nung umuwi muna ako sa bahay ay napakiusapan ko ang bunso kong kapatid na magbantay muna kay Papa. Laking pasasalamat ko naman kasi kahit papaano ay makakatulog na ako ng mas maayos. Ang kaso 3 araw lang yung leave niya kaya kinailangan na rin niyang bumalik sa trabaho. Labag man sa kalooban ko ay napilitan ako na hindi na lang muna magtrabaho para mas maasikaso si Papa. Sinubukan na rin namin na humingi ng tulong sa mga kapatid ni Papa pero wala ring may gusto sa kanila na magbantay o tumulong sa pag-aasikaso. Biktima rin kasi ng pambubugbog niya ang mga kapatid niya kaya hindi ko sila masisisi kung ayaw nilang tumulong pa, Papa Dudut. Oh, Jonah, buti napatawag ka. Kumusta ka naman dyan? Eto po kuya, lumabas muna ako saglit. Di ko na kasi napigilang sagutin si Papa kanina eh. Nag-iinarte na naman. Nagpapabili ng masarap na ulam. Sawa na raw siya sa lasa ng pagkain sa ospital. Sabi ko naman, hindi nga pwede kasi may sinusunod na diet para sa kanya. Sabihin mo, kung gusto niya ng masarap na pagkain, wag na lang siya magpagamot. Para yung gagastusin sa kanya ay pambibili na lang ng pagkain na gusto niya. Ang hirap niya kasing kausap eh. Pinagtitinginan na nga kami ng mga kasama namin sa ward. Ang gusto pa niya, dalhin siya sa private na ospital. Masyado daw mabagal sa public. Kahapon pa niya gustong lumabas, kailangan namin sundin yung discharge procedure. Napakatigas talaga ng ulo ng matandang yan. Dapat yan iniiwan na lang sa kalsada eh. Kung pwede nga lang kuya kaso kapag ginawa ko yun, ako rin yung mapapasama. Baka ireklamo pa ako ng ospital kasi ako naman na nagdala sa kanya dito, tapos iiwan ko lang. Titiisin ko na lang to hanggang makauwi na siya. Kapag natapos yung surgery niya dun sa pagdadala ng ospital sa kanya, ayoko na kuya uwi na ako dyan. Tama yan. Umuwi ka na lang dito. Sigurado ako na pagkatapos mo siyang sagot-sagutin sa ospital, babawian ka niyan pag uwi niyo. Hindi ko hahayaan na mangyari yun sa akin. Hindi na niya ako masasaktan ulit gaya ng ginagawa niya sa amin noon. Pero kuya, baka naman pwede mong kausapin sina ate. Kahit isa lang sa kanila yung pumalit sa akin. Kahit 2 days lang. Ilang araw na ako nahihilo sa kapupuyat eh. Baka pag tumagal pa ako sa pagbabantay sa kanya, ako naman yung magkasakit. Nakausap ko na yung mga ate mo, hindi raw sila pwede. Kaya konting tiis na lang muna, kargahan mo na lang muna sa vitamins. Kumusta? May pera ka pa ba dyan? Paubos na rin kuya eh. Naubos na yung laman ng savings account ko. Tapos nakapangutang na rin kami. Inaasikaso ko na lang lahat para wala na kaming babayaran sa bill dito. Buti na lang senior si Papa. Ang kaso, marami pa rin kaming gasto sa mga medical supplies na pinapabili sa amin sa labas. Tapos gamot at pagkain pa. Paano kaya to kuya kapag nakalipat na kami ng ospital? Ay, nakaka-stress kuya. Magpapadala na lang ako sa'yo para may panggastos ka. Kapag nag-inarte na naman yung tatay mo, prangkahin mo na. Sabihin mo na iiwan mo siya pag di siya nagtino. Baka akala niya mayaman siya kaya nagpapalipat sa private. Sa sama ng ugali niya, kahit may pera ako, hindi ko siya gagastusan ng malaki. Magtiis siya. Maswerte pa nga siya kung tutusin eh. Yun na nga ang sinabi ko sa kanya, pero minura lang ako. Ay, nakausap ko na nga pala si Bunso. Sana makapag-leave ulit siya para masamahan niya ako sa paglipat namin. Hindi ko kasi kayang alalayan si Papa eh. Hindi naman siya makakalakad ng maayos kung nakakabit pa yung catheter sa kanya. Hindi pa yung pwedeng tanggalin. Sabi nga pala nung nurse kanina, posibleng makalabas na si Papa bukas.
Ang problema, walang ambulansya na maghahatid sa kanya kaya magko-commute na lang kami. Nako, may hihirapan ka niyan. Nasa Tarlac pa naman ako bukas. Hindi kita masusundo. Gawa mo na lang ng paraan. Ayos lang yun kuya, kaya naman namin to. Salamat sa tulong mo. O siya, sige na. Mag-iingat ka ah. Papa Dudut, napakalaking bagay noong pagtawag ni Kuya sa akin. Malapit na po kasi talaga akong sumuko noon. Bukod po sa pagod na nararamdaman ko ay paubos na rin yung perang hawak ko. Pero dahil sa kuya ko ay medyo lumakas pa po yung loob ko. Alam ko na kahit anong mangyari ay hindi ako pababayaan ni kuya. Kahit na istrikto siya at may pagka-perfectionist na kapatid. Ganun po yata talaga kapag panganay. Mula noong mapunta ako sa poder niya, siya na yung tumayong tatay ko. Iba po yung pagdidisiplina niya kesa kay Papa. Ni minsan ay hindi niya ako pinagbuhatan ng kamay pero kapag nagkakamali po ako ay masakit din siyang magsalita. Papa Dudut, noong mailipat ng ospital si Papa sa wakas, ay naisagawa na rin yung surgical procedure na kailangan niya. Natanggal na po yung bladder stone niya at nakalabas na rin ng ospital matapos ang ilang araw. Pero bago ko pa po siya maiuwi, ay nag-away kami ulit dahil sa pagmamadali niyang makalabas. Ewan ko po pero halos araw-araw niya akong kinukulit kung kailan siya makakauwi. Pero kahit anong paliwanag ko ay sinasabi niya na tatanga-tanga ako. Kaya kami natatagalan sa ospital. At nung nakauwi na kami, nalaman ko na nakipagkita kaagad sa kanya si Tita Myra. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pagbalik namin sa bahay, sa halip na makapagpahinga, ay agad na uminit ang ulo ko nang sa halip na magpagaling ay ibang ginawa ng tatay ko. May kapitbahay kami na nakapagsabi na nakikipagkita raw ng palihim si Papa kay Tita Myra. Nung uwi namin halos wala na po akong pera dahil yung natira sa pinadala ng kuya ko ay pinambili ko pa ng gamot ng tatay ko. Kaya wala akong choice kundi ang magtipid muna habang hindi pa nakakapagbigay yung iba kong kapatid. At ginamit ng tatay ko ang sitwasyong yon para makipag-ayos kay Tita Myra. Nag-imbento siya ng kwento at sinabi niya na pinabayaan namin siya sa ospital at hindi pinapakain ng maayos. Nagpaawa siya kay Tita Myra para magkabalikan sila. Nagalit ako, Papa Dudut, pero pinili ko na lamang munang manahimik dahil alam ko na hindi basta-basta makakabalik sa bahay si Tita Myra. Malinaw yung naging usapan namin. Siya na mismo yung nagsabi na hindi na siya babalik sa bahay namin. Pero nagulat na lamang ako kinabukasan nang magising ako na naroon na sa bahay si Tita Myra. Naabutan ko silang naglalampungan habang nag-aalmusal na para bang walang nangyaring gulo, Papa Dudut. Anong ginagawa niyo rito? Pinabalik kami rito ng tatay mo, kaya huwag kang pasigaw-sigaw dyan. Talaga ba? Ha! Napakayabang mo nung sinabi mo na hindi ka na makikipagbalikan kay Papa at hindi ka natitira sa lintik na bahay na to. Bigla ka yatang nakalimot. Huwag kang nga mayabang. Hindi ikaw yung magdedesisyon dito, kundi yung tatay mo. Wow! Ang kapal naman ng mukha mo. Baka nakakalimutan mo na bahay to ng nanay ko. Sa amin din ito. Kaya may karapatan ako na paalisin dito yung mga sampid at makapalang mukha kagaya mo. Hindi nga kayo kasal ng tatay ko eh. Jonah, tumigil ka na. Hindi mo na kami ginalang ah. Bakit? Kagalang-galang ba kayo? Kayo na nga mismo yung nambabastos dito eh. Hindi nyo na nga nirerespeto yung bahay ni Mama. Harap-harapan nyo pang pinapakita sa akin yung kababuyan ninyo. Pagsabihan mo yung anak mo, ha? Kung ano-ano yung pinagsasabi niya sa akin nung umuwi rito. Sinungaling ka! Kung umarte ka, ang saya-saya mo na pinagtatanggol ka ng taong tinawag mong walang ya. Hindi mo ba alam nung umalis ka? Kating-kating kagad siya na ipagpalit ka. Tanungin mo pa yung mga kapitbahay kung saan siya nakita. Hindi ka ganun ka-espesyal sa kanya kung yun ang inaakala mo. Kung kami nga na legit na mga anak, hindi pinanindigan, ikaw pa kaya nasabit lang? Bastos ka! Kung hindi mo ititikom yung bibig mo, babasagin ko yung ulo mo! Wala ka pa rin talagang pagbabago, no? Demonyo ka pa rin!
Wala kang karapatan na makialam sa mga desisyon ko. Kahit na sino sa inyo magkakapatid. Mga anak ko lang naman kayo. Pagsalita kayo na anak mo lang kami. Parang wala kaming naitulong sa inyo ah. Parang hindi nyo yata naisip yung nasa ospital ka at takot na takot kayong mamatay. Nagpupumilit pa nga kayong dalhin namin kayo sa private hospital eh. Ang galing, di ba? Kala nyo may patabi kayo kung makapag-demand sa akin? May panginig-ginig pa kayo na ipapasok na kayo sa OR. Tapos ngayon magyayabang na kayo na parang wala kayong kinatatakutan? Tumigil ka na nga. Dumating ka lang dito, nagkagulo-gulo na dito sa bahay. Huwag niyong isisi sa akin ang gulo na to. Kayo yung may problema eh. Kung hindi kayo nag-away, hindi naman kayo maghihiwalay. At ikaw, Tita Myra, wala kang isang salita. Mayabang ka lang pero wala ka naman palang ibubuga. Walang-wala ka sa kalingkingan ng nanay ko. Ah, talaga? Eh di buhayin mo yung nanay mo, tapos patirahin mo dito. Sa salita ka lang naman magaling eh. Bagay nga kayo ni Papa. Pareho kayong walang kwenta. Pinagyayabang mo na sa nanay mo tong bahay. Akin to! Sa ilang beses na pinakulong niyo ako noon at sa paglayas niyo, wala na kayong karapatan dito! Hindi kayo yung batas para sundin ko. Tsaka alam niyo yung sa sarili niyo kung bakit namin kayo nilayasan. Kung hindi kami umalis, baka patay na kaming lahat ngayon. Hindi niyo ba naalala yung huling ginawa niyo sa akin? Inuntog niyo yung ulo ko sa doorknob. Pagkatapos niyo akong buhusan ng kape. Ano bang klaseng ama yon, ha? Kahit minsan, hindi kayo naging mabuti sa amin. Pero kahit gaano kayo kasama, pinatawad namin kayo. At pinili pa rin tulungan kahit ayaw na ni Kuyang tumulong. Kasi akala namin magbabago kayo eh. Pero tama talaga si Kuya nung una pa lang. Sus! Puro ka kuya-kuya! Eh di doon ka na sa kuya mo! Lumayas ka na rito! Palayasin niyo ako dito kung sarili niyong bahay to. Pero malas niyo lang kasi hindi lang kayo may karapatan dito. Kaya huwag kayong mayabang. Hindi ba kayo nahihiya? Kayang-kaya niyo magparami ng anak pero hindi niyo kaya magpatayo ng sarili niyong bahay? Kung sa bagay, mas gusto niyo kasi yung ganyang buhay. Kaya ako naghihirap kasi mga malas kayo sa buhay ko! Hindi! Kaya kayo naghihirap kasi ginusto niyo na hanggang dyan lang kayo. Tingnan niyo nga yung mga kapatid niyo. Hindi rin naman sila nakapag-aral ah. Pero maganda yung buhay nila ngayon kasi mas inuna nila yung pagdiskarte kaysa sa pagpaparami ng anak. Kapag nagkaproblema kayo, kapag may nagkasakit, sa amin pa rin naman kayo lumalapit, di ba? Tapos kung pagsalitaan nyo kami, ganun na lang? Wala talaga kayong kwentang ama. Hindi pa kayo marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya hindi nyo ako masisisi na hindi ko kayo kayang irespeto. Papa Dudut, nagkatotoo po yung sinabi ni Kuya na babawian ako ni Papa kapag nakauwi na kami. Nang araw na yon ay nakaranas ulit ako ng pananakit niya. Nagkaroon po ako ng pasa sa pisngi at nasira din yung salamin ko sa lakas ng sampal niya. Sa sobrang gulat ko po noon ay hindi na ako nakaiyak pa. Nanginig na lamang po ako sa galit. 2 beses niya po yun ginawa at nung sinakal na niya ako ay nagbanta na lamang ako na ipapakulong siya. Sobrang helpless na po ako ng sandaling yon. Kaya yun na lamang yung nasabi ko para depensahan ang sarili ko. Wala akong kakampi, malayo pa ang weekend kaya hindi ko pa kasama ang mga kapatid ko. Doon ko po na-realize na mahirap pala talagang ipaglaban ang sarili mo kapag pinagtutulungan ka na. Noong nalaman ni Kuya ang mga nangyari, sinabihan niya agad ako na magpa-medical para may pakulong si Papa. Takot ang tatay ko na mapulong ulit dahil nabugbog siya noong huling beses na nagtagal siya sa loob ng kulungan. Pero Papa Dudut, kahit gaano katindi yung galit ko sa tatay ko ay hindi ako nagsampa ng kaso. Nagalit ang mga kapatid ko sa naging desisyon ko pero mas pinili ko na lamang na lumayo kay Papa. Kung may magagawa man po ako sa kanya bilang anak ay yun na po yung huli. Sa ginawa niyang pagtataboy sa akin na parang itinatakwil na niya ako bilang anak ay gusto ko na lamang kalimutan na may tatay pa kami. Isa pa ay malapit na rin po yung date na ititake kong exam at malaking abala lang po sa akin ang pagsasampa ng kaso kung sakasakali. Ipinagpapasa Diyos ko na lamang po ang lahat. Sa kabila ng pananahimik namin ay hindi pa rin po nakontento ang tatay namin. Siniraan niya po kaming magkakapatid at pinagkalat na kinupitan namin siya ng pera noong nasa ospital pa siya hanggang sa pag-alis namin. Pinakain ng araw niya kami tapos ninakawan pa namin siya ng pera. Kahit na ang totoo ay wala naman po siyang kapera-pera ng time na yon.
Mas marami pa rin naman ang nakakaalam ng totoong nangyari kaya pinagtawanan lamang ng mga taga roon ng balitang yon. Hindi na rin namin siya pinatulan pa. Sa pag-alis po namin doon ay ipinangako namin sa mga sarili namin na hindi na ulit kami babalik para makasama pa si Papa. Pero kahit malayo na kami, ay hindi pa rin siya tapos sa amin noon, Papa Dudut. Oh, Jonah, congrats ha. Cost accountant ka na. Sabi ko naman sa'yo, kayang-kaya mo yung exam na yun eh. Masyado ka naman bilib sa akin tsamba lang naman yun. Anong tsamba? Halos magmukha ka na ngang zombie kakapuyat mo sa pagre-review. Syempre ito yung gusto mo para sa akin, di ba? Yung magkaroon kayo ng cost accountant. Sa susunod, magiging CPA lawyer naman ako, kung papala rin. Kaso, kahit makapasa ka, sa height mo, walang maniniwala sa'yo. Mapagkakamalang ka lang estudyante sa junior high. Si kuya talaga, nang bully pa. Oh, sino tong tumatawag? Hello? Sino to? Uy Mark, tatay mo to. Sino yan, kuya? Parang biglang nasira yung mood mo eh. Tatay nyo. Teka, ila-loudspeaker ko. Sige, kuya. Bakit ka napatawag? Ano kailangan mo? Baka naman may naitatabi pa kayo dyan. Walang-wala na kami. Hindi pa ako makapagtrabaho ngayon kasi tag-ulan pa. Hindi makagawa sa construction. Yung tita nyo, manganganak na. Problema mo na yan. Hirap na nga kayo sa buhay, nagawa nyo pa mag-anak. 2 taon pa lang yung bunso nyo. Di pa nga nakakapagsalita ng diretsyo, may susunod na naman. Tsaka dapat di mo na ako tinatawagan. Wala na ako obligasyon sa'yo. Bakit ba napakadamot mo? Ikaw yung mapera sa inyo tapos magkano lang yung kailangan ko. Hindi ka pa makapagbigay. Para kang hindi panganay ha. Kapal naman ang mukha niyo manghingi ng pera. Pagkatapos ng ginawa niyo sa amin at sa mga pinagsasabi niyo ng mga anak niyo lang kami, sa amin pa kayo hihingi? Jonah, hayaan mo na. Ako na makikipag-usap sa kanya. Kita mo na? Nakikialam ka pang buwisit ka. Tumigil ka na nga. Wala ka nang aasahan sa amin. Naiintindihan mo? Hindi na kami magbibigay kahit 5 duling sa inyo. Pinili mo yung ganyang buhay kaya magdusa ka. Kayo ng asawa mo. Ikaw may gusto niyan, di ba? Kaya panindigan mo. Sira ulo ka pala eh. Mas siraulo ka. Tatay nyo pa rin ako. Kaya Oh. Wala na talaga magandang sasabihin yung matandang yun. Kaya dapat lang na binababaan nyo ng tawag. Grabe. Hindi ko na talaga alam kung saan pa siya kumukuha ng lakas ng loob para humingi ng pera sa atin. Wala nang magbibigay sa kanya ngayon. Hindi naman dapat sila kaawaan eh. Ang lakas-lakas pa ng kinakasama niya pero ayaw maghanap buhay. Allergic sa pagbabanat ng buto. Lagi na lang nakapisan. Lagi na lang nakaasa kung kanino. Pero iba yung kinukwento niya doon, kuya. Masyadong pa-victim kaya nakakairite. Nung una pa lang sinabihan na kita na huwag ka nang pumunta ron. Kasi imposible na magbago yung tatay mo na yon. Ikaw lang ang kulit mo eh. Tigas ng ulo mo kasi. Yun na nga yung mali ko, kuya eh. Madali ako mapaniwala. Pakitaan lang ako ng konting kabutihan. Akala ko mabait na kagad yung tao. Umasa talaga ako eh. Tsaka gusto ko lang naman siya makasama kasi siya na lang yung magulang na meron tayo. Pero bakit ganun, kuya? Parang ang hirap-hirap sa kanya na mahalin tayo. Mahalaga lang tayo sa kanya kapag napapakinabangan niya. Kaya matuto ka ring magmatigas. Hindi lahat na makakaharap mo mabuting tao. Bago ka magtiwala, kilalanin mo munang mabuti. Sa dami ng manluloko ngayon, kung tatanga-tanga ka, kawawa ka talaga. Papa Dudut, bibihira ko lang pong makausap ang kuya ko ng ganoon. Yung tipong papayuhan niya ako at papangaralan ng kalmado siya. Madalas po kasi talaga ay natatakot ako makipag-usap sa kanya dahil parang palagi siyang galit. Pero nagpapasalamat naman po ako na kahit papaano, nagabayan niya ako ng mas maayos. Yun po ang pagkakaiba ng tatay ko dahil kahit katiting na pagmamahal ay wala siya noon para sa amin. Lahat ay dinadaan niya sa dahas para mapasunod kami. Ngayong naisulat ko na po ito, Papa Dudut, ay nailabas ko na rin po ang kinikimkim kong galit. Wala na po akong plano na makipag-ayos o bisitahin pang muli ang tatay ko. Mas maayos at mas tahimik po ang buhay ko na wala na siya.
Tama na po yung mga pangit na mga experiences namin sa kanya. Mas ilalaan ko na lamang po yung oras ko sa mga taong totoong nagmamalasakit sa akin. Hindi ko naman po sinasarado ang puso ko para sa pagpapatawad. Nagawa ko naman po yun noong nilayasan namin siya pero mahabang panahon po ulit. Yung kailangan ko para makalimutan yung mga bagong nangyari. At kung papatawarin ko man po siya ay hindi na po kailangan na magkaroon kami ulit ng koneksyon sa isa't isa. Gagawin ko na lamang po yun para sa kagagaan ng kalooban ko. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng aming kwento. Gusto ko rin po na taos-pusong pasalamatan ng Barangay LS para sa pagkakataon na mapakinggan ang kwento ko sa programa ninyo. God bless and more power sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jonah. Dear Papa Dudut, bilog ang mundo. Yan ang laging sinasabi sa akin ng nanay ko noong nabubuhay siya. Ibig sabihin, kung pinanganak kang mahirap basta masipag ka, madiskarte, matyaga at mapagtiis ay hindi ka mamamatay na mahirap. Naniniwala ako sa sinabi ng nanay ko kasi noong araw ay isang kahig isang tuka talagang pamilya namin. Tubong Morong Rizal kami bago ako napadpad sa Cebu para magtrabaho 5 buwan pagka-graduate ko sa kolehiyo. Dahil sa pagsisikap ko ay unti-unti kong nabigyan ng maayos na buhay ang tatay ko. Malayo pa kami sa pagiging mayaman pero hindi na kami nagugutom, Papa Dudut. Bago ko ipagpatuloy ang pagbabahagi ng kwento ko ay tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Carissa. 31 years old at ngayon ay nandito na ulit ako sa Rizal. Lagi pa rin ako nakatutok sa Barangay Love Stories at inaabangan ang inyong programa. Marami kasi akong natututunan mula sa mga kabarangay natin na nagpapadala ng istorya nila. Kaya naman na-inspire ako na sumulat sa inyong istasyon, Papa Dudut. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi kami pinanganak na mayaman, pero masipag ang mga magulang namin. May babuyan kami na siyang pangunahing kabuhayan namin noong araw. Nagsimula lamang yon nang minsang bumili si nanay ng biik na nilalako sa bisikleta na sinubukan niyang alagaan at palakihin. Simula nga noon ay nag-alaga na sila ni tatay ng 1 hanggang 3 biik na binebenta namin tuwing ika-4 na buwan. Yun po ang tumutusto sa pag-aaral namin at pambayad ng mga bills. Pero habang hindi pa pwedeng pagkakitaan ng mga alaga naming baboy ay naglalako ng repack na bawang at paminta ang mga magulang namin. Pero noong 14 na taong gulang ako ay nagka-pulmonary tuberculosis si nanay. Lumala po yun kasi hindi agad naagapan dahilan para maaga siyang kunin sa amin. Mabilis po na nagdaan ng ilang taon, na-survive naman po namin ang buhay namin kahit na medyo mahirap. Nagpatuloy ang pag-aalaga ni tatay ng baboy na tumutusto sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Hindi pa rin siya tumigil sa paglalako ng mga repack na bawang at paminta na dinadagdagan niya ng mga gamit panlaba, Papa Dudut. Tay, kape tayo. Ay, salamat, nak. Kape tayo. Sige po, Tay. Anong oras pasok mo sa school? 8:00 po. Maaga pa naman, 6:30 pa lang po. Alis ako mga 7 siguro. Maglalakad ka lang? Opo, Tay. Para exercise na rin. Gusto mo, sumabay na lang sa akin? Nahiram ko yung bisikleta ni parang Emong. May sidecar yun. Naku, Tay, ayos lang. Mabigat ako. Baka mahirapan kayo magpedal. Anong tingin mo sa tatay mo? Mahina? Mas malakas pa ako sa kabayo, oy. Hindi ko naman po sinabing mahina kayo. Pero okay lang po na maglakad ako. Tsaka, bakit po kayo nang hiram ng bike kay Manong Emong? Malayo po ba ang pupuntahan nyo? Oo, iikutin ko yung Angono sa Taytay, nak.
Pupuntahan ko yung mga suki ko dun. 2 linggo rin kasi akong di nakadayo sa kanila kasi nagkasakit ako. Basta tay, huwag kayo masyadong magpakapagod. Kagagaling nyo lang sa sakit, baka mabinat po kayo. Oo, nak. Di ko naman pipilitin kung di ko kaya eh. Saka laking tulong ng bisikletang pinairam ni paring Emong. May bonus pang malapad na payong. Sigurado marami ako mapagbebentahan nito. Mas marami sana kung yung tricycle ng Tia Luz mo yung nahiram ko. Kaso alam mo namang di ako pahihiramin nun. Hayaan nyo po, pag nakagraduate ako at nakapagtrabaho, pag-iipunan ko yung pambili natin ng tricycle nyo. Promise po yan. Nako, salamat kung ganun. Pero wag mo na munang isipin yun. Pagtuunan mo ng pansin yung sarili mo pag nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Pwede ba yun? Siyempre kayo po ni Jet yung inspirasyon ko, kaya ako magtatapos sa pag-aaral, tay. Hindi na po ako makapaghintay na makatulong sa inyo. Salamat kung ganun. Pero kaya ko pa naman. Naaawa lang po ako sa inyo. Lalo na nung nagkasakit kayo kasi naulanan kayo sa paglalako. Naisip ko na kapag nagtatrabaho na ako, pwede ko na kayong patigilin sa pagtitinda. Baka naman manghina ako kapag wala na akong ginagawa, nak. Pwede kayong mag-alaga na lang ng baboy. O di kaya magtindahan para hindi na po kayo lalakad ng malayo sa pagtitinda. Mas okay po yun. Sige, kung ano yung ibigay ng Panginoon. Pero sa ngayon, magtatrabaho muna ako ng mabuti para may pambili tayo ng ulam at bigas. Saka pambayad na rin sa tindahan. Kasi sinisimangutan na ako ni Aling Ting. Oo nga, tay. Ayaw na nga po niya tayong pautangin. Naiintindihan ko naman kasi negosyo niya yun. Basta nak, magsikap ka sa pag-aaral mo para di ka tumulad sa akin, ha? Hamak lang na tindero at nag-aalaga ng baboy. Hindi naman po hamak yung trabaho nyo. Marangal po yun. Lagi ko po kaya kayong binibida sa mga classmate ko. Sinasabi ko sa kanila na meron akong napakasipag at madiskarteng tatay. Proud po ako sa inyo, tay. At masaya po ko kasi kayo ang tatay namin ni Jet. Proud din ako sa inyo ng kapatid mong yon, nak. At sigurado ako na proud din ang nanay nyo kung saan man siya naroroon. Sana kasama pa natin siya para nakikita niya kung gaano kayo nagsisikap ni Jet. Ay, miss na miss ko na ang nanay nyo. Miss ko na rin po si nanay, tay. O siya, bago pa tayo magkaiyakan, ubusin na natin tong kape para makapag-asikaso na tayo. Sige, tay. Paghahanda ko po kayo ng baon para may makain kayo sa tanghalian. May sinaing na tulingan pa naman para sa ulam. Sige, salamat. Si Jet, tulog pa ba? As usual, pero gigisingin ko na po. Mabuti pa nga. Nung nakaraang araw, naulian sa klase nila kasi kukupad-kupad. Simula nang mawala si nanay ay hindi na nag-asawa si tatay. Bukod sa naging abala na siya sa pagtataguyod sa amin ng kapatid kong si Jet ay wala raw papantay kay nanay sa puso niya. Ang laki ng paghanga at respeto ko sa tatay ko kasi siya lang ang nagtaguyod sa pamilya namin. Kaya siya ang inspirasyon ko, kaya ako nag-aral ng mabuti at nangarap na makapagtapos. Alam kong proud sa akin si tatay dahil sa mga achievement ko pero minsan ay hindi ko mapigilang mapatanong sa sarili ko kung sapat na ba yon. Gusto ko na kasing magtrabaho para makatulong sa mga gastusin namin sa bahay pero ayaw ni tatay dahil 2 taon lang naman daw ay makakagraduate na ako sa kolehiyo papadudot. Pero hindi lang naman yon ang dahilan kaya gusto ko nang magtrabaho na lang at kumita ng pera. Isa kasi sa mga tiyahing ko na kapatid ni nanay, si Chalus, ang laging nagsasabi na wala naman daw patutunguhan ang pagtatapos ko ng kolehiyo. Palibhasa ay hindi siya naniniwala na malayo ang mararating ko kasi mauuwi lang daw ako sa pag-aasawa ng maaga, kaya bakit pa ako nag-aaksaya ng pera sa pag-aaral? May kaya si Chalus. May paupahang apartment siya sa Binangonan na siyang pangunahin niyang pinagkukunan ng income. 3 palapag din ang bahay niya at may isa silang SUV at tricycle. Sa mga kapatid ni nanay, si Tia Luz ang sinuwerte sa buhay matapos mga pangasawa ng Japanese citizen. Nagkakilala sila noon sa Japan noong minsan siyang nagtrabaho bilang entertainer.
Kaya lang ay hindi maayos ang pakikitungo niya sa amin ng kapatid kong si Jet, Papa Dudut. Uy, tamang-tama. Sarap nito. Hoy, Jet! Ay, Tia Luz, kayo po pala. Oo, ako nga. Ano yung tinatago mo sa likod mo? Patingin? Ha? Wala po. Anong wala? Patingin sabi! Alam ko may ninakaw ka kaya ayaw mo ipakita sa akin. Grabe naman po kayo sa ninakaw. Hindi ko po magagawang magnakaw. O ano nga yung tinatago mo sa likod mo? Ito po. Cupcake lang po to. Kinuha ko po dun sa box kanina kasi nagugutom na ako. Akin na nga yan! Akin na yan! Kahit talaga kailan napakapatay gutom mo! Sobra naman po kayo magsalita. Marami naman po yan. Isa lang po ang kinuha ko sa box. Kahit na! Para sa mga bisita ng anak ko yon. Hindi yun para sa'yo. Ano pong para sa akin dyan? Kanina pa po ako naghuhugas ng mga kaldero na pinaglutuan nyo ng handa pero hindi nyo pa po ako pinakakain. Problema ko pa ba yun? Bakit hindi ka kumain sa inyo bago ka pumunta rito? Pambihira! Pati ba naman pagkain mo sa akin mo pa itatanong? Tiya naman kung makapagsalita kayo parang hindi nyo ako pamangkin ah. Tsaka ang dami ng handa nyo. Hindi ko naman mauubos lahat yun. Wala akong pakialam kahit pamangkin kita. Pumunta ka rito para magtrabaho at hindi para kumain. Kapal ng mukha mo. Tia Luz, ano po nangyayari rito? Bakit niyo po sinabihan na makapalamukha ng kapatid ko? Nagtanong ka pa talaga. Totoo namang pareho kayo makapalamukha niyang kapatid mo. Nagugutom lang naman ako kaya ako kumuha ng isang cupcake ate. Tapos bigla nang nagalit si Tia Luz. Parang dragon na bumubuga ng apoy. Kung ano-ano nang sinabi sa akin. Anong sinabi mo? Sinong dragon? Kayo po. Jet, ano ba? Tiyahin pa rin natin siya. Huwag mong bastusin. Nakakainis na kasi ate. Kala mo kung sino porke mayaman at may pambili ng pagkain. Kung ayaw nyo akong pakainin, di kayo maghugas ng mga kaldero nyo. Hoy! Saan ka pupunta? Uuwi na ako sa amin. Jet naman. Tignan mo nga yung kapatid mo. Naturingan nag-aaral pero napakabastos. Pasensya na po kayo, Tia. Pagsasabihan ko na lang po si Jet pag uwi sa bahay. Aba dapat lang. Pero tapusin mo muna yung mga hugasin doon. Dalihan mo. Opo. Kapag nagkakaroon ng handaan kina Tia Luz ay iniimbitahan niya lahat ng mga kamag-anak namin. Kasama na kami doon pero kami ni Jet ang nakatoka sa paghuhugas ng pinggan o mga kalderong pinaglutuan. Minsan ayaw na lang namin pumunta pero sinasabihan kami ni tatay na baka magtampo si Tia. Kaya lang habang tumatagal ay pasama ng pasama ang trato niya sa amin ng kapatid ko, Papa Dudut. Oo, mahirap lamang kami pero may dangal kami. Kaya lang, pati yun ay inapakan ng tiyahin namin. Nung una ay hindi ko maintindihan kung bakit maayos naman ang pakikitungo niya sa ibang kamag-anak namin pero sa amin ni Jet ay ibang-iba. Hanggang sa kinuwento nga sa akin ni tatay na galit sa kanya si Tia Luz dahil siya raw ang naging asawa ni nanay. Mataas kasi ang expectation ng pamilya ni Tia Luz kay nanay. Siya kasi ang panganay at inaasahan na mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Pero nabuntis ni tatay ang nanay ko kaya hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Si Tia Luz ang nagsakripisyo para itaguyod ang pamilya nila. Doon siya nag-ibang bansa at nakipaghiwalay siya sa boyfriend niya rito sa Pilipinas para magpakasal. Ilang taon din siyang nanatili sa Japan bago siya umuwi sa Pilipinas noong naghiwalay sila ng dati niyang asawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ayaw ko naman na baliwalain ang pagsasakripisyo ni Tia Luz para sa pamilya nila. Pero hindi naman tama na sa amin niya ibunto ng galit niya sa mga magulang namin, Papa Dudut. Sa kakadugo niya kami, kaya bakit kailangan niya kaming tratuhin ng iba? Mabuti pa nga yung ibang tao mabait yung pakikitungo niya.
Tapos sa amin ni Jet ay daig pa yung pulubi na namamalimos ng pagkain kung pagdamutan niya. Sa kabila ng lahat ay hindi ako yung klase ng tao na mapagtanim ng galit. Hindi rin kami tinuruan ng mga magulang namin ng ganon kaya sa abot ng makakaya namin ng kapatid ko, kami na lamang ang umuunawa kay Tia Luz. Minsan lang talaga ay napipikon si Jet sa tiyahin namin kaya inaasar niya pero pinagsasabihan ko naman yung kapatid kong yon. Isang araw ay kumalat ang isang sakit sa lugar namin at naapektuhan ng husto ang mga alaga naming baboy. Marami rin sa mga kapitbahay namin na may babuyan ang namatayan ng baboy. Kabilang na mga alaga namin kaya malaking lugi talaga yon sa amin, Papa Dudut. Bukod doon, yung perang kikitain sana pag nabenta ang mga alaga namin ang gagamiting pambayad sa tuition fee ko sa susunod na semestre. Pero dahil namatay, ang mga baboy namin ay wala na kaming maibebenta. Kaya nangutang si tatay kay Tia Luz ng pang-enroll ko, wag lamang akong mahinto sa pag-aaral. Kapalit noon ay naguhugas ako ng pinggan at naglilinis sa bahay nila hanggat hindi pa nakakabayad si Tatay Papa Dudut sa kanyang pagkakautang. Carissa, kanina ka pa dyan sa mga hugasin. Hindi ka pa rin tapos? Pasensya na po, kasi simula ko pa lang kasi. Naglinis pa po ako ng bakuran nyo. Marami po akong winalis ng mga dahon, tsaka nagdampot din po ako ng dumi ng mga aso nyo. Anong pinupunto mo? Na makalat tong bahay namin? Po, hindi po. Pinapaliwanag ko lang kung bakit kasi simula ko pala maghugas ng mga pinggan. O anong pakialam ko sa paliwanag mo? Dapat kasi inuna mo yan bago yung pagwawalis sa bakuran at paggawa ng kung ano-ano. Kanina pa yung mga hugasin dyan, siguradong nanigas na yung mga kanin sa plato. Kaya nga po binabad ko muna saglit para madali ko makuskus. Ano? Nagsasayang ka lang ng oras sa ginagawa mo. Kuskusin mo na yan. Wala akong pakialam kung masugatan ka sa tigas na mga kanin dyan sa pinggan. Basta tapusin mo na yung paghuhugas mo kasi maglalaba ka pa. Po? Anong po? Bingi ka ba, Carissa? Hindi po, pero seryoso kayo? Paglalabahin niyo po ko? Bakit hindi? Hindi niyo naman po ako katulong, Tia Luz. Tsaka paglilinis lang ng bakuran at paghuhugas ng pinggan yung napagkasunduan natin gagawin ko rito sa bahay niyo. Hindi na po kasama dun yung paglalaba. At bakit ka nagre-reklamo? Alalahanin mong may utang sa akin yung tatay mo kaya wala kang karapatang magreklamo. Babayaran naman po ni tatay yung utang niya sa inyo. Hindi niyo naman po kinakaltas dun yung paglilinis at paghuhugas ko ng pinggan. Kaya bakit niyo ako paglalabahin ng mga damit niyo? Aba, bakit ganyan ka kumakasagot? Baka nakakalimutan mong tsahin mo ako. Nag-aaral ka pa naman pero wala kang respeto? Hindi ko naman po kayo binastos eh. Sinabi ko lang po yung totoo. Tsaka opo, kiyahin ko nga po kayo. Pamangkin niyo ko. Pero bakit parang ibang tao naman yung turing niyo sa akin? Nagtatanong ka pa talaga alam mo naman yung rason. Sa tuwing nakikita ko kayo ng kapatid mo, naaalala ko yung nanay nyo. Kasalanan talaga ng mga magulang nyo kung bakit ako yung kinailangang kumayod na parang kalabaw nung araw makaahon lang sa kahirapan yung pamilya namin. Kung hindi kasi siya nag-asawa na maaga tapos ang inasawa niya pa yung tatay niyong mas mahirap pa sa daga. Matagal na po nangyari yun, tsaka wala na po si nanay. Hanggang ngayon hindi niyo pa rin po siya napapatawad. Tsaka wag naman po kayo magsalita ng ganyan sa tatay namin. Kasi kahit mahirap lang kami, masikap at masipag naman po si tatay. Kahit kailan hindi ko mapapatawad yung nanay nyo. Tsaka dapat lang na magsipag sa pagtatrabaho yung tatay nyo. Kasi wala kayong pera, no? Pasalamat ka nga sa akin kasi kung hindi ko kayo pinautang, di hindi ka makakapag-aral. Tsaka sigurado ka ba makakapagtapos ka sa college? Bakit naman po hindi? Kasi nga, marami na sa mga kabataan ngayon yung pinipili na lang mag-asawa para makatakas sa kahirapan. Nag-aanak, tapos lalo naghihirap kasi mahirap din yun na pangasawa. Sigurado ako na ganun lang din mangyayari sa'yo. Hindi po totoo yan. Kasi may pangako ako sa sarili ko na magtatapos ako ng college at magtatrabaho para matulungan si tatay.
Kaya kahit na anong sabihin nyo, hindi po ako makikinig sa inyo. Sa'yo talaga nagbana yung kapatid mo, no? Suwail! Mahilig sumagot! Kaya kayo mahirap eh! Mga bastos kayo! Sinasabi lang po namin yung totoo. Hindi po yun pambabastos. Excuse me po, kasi maghuhugas na ako ng mga plato. Kahit po pinakita kong kaya ko ay umiyak pa rin ako matapos ang engkwentro namin ng tiyahin ko. Pero mas pinili kong hindi sabihin kay tatay ang pang-aabuso nito sa akin. Ayoko na kasing dagdagan yung iniisip niya at alam ko na maging siya ay nakarinig ng hindi magandang salita kay Tia Luz bago siya nito pinautang. Pero pikit mata niya lamang yung tinanggap, wag lamang akong huminto sa pag-aaral. Sa kabila ng lahat ay naririnig ko pa rin sa isipan ko ang mga sinasabi sa akin ng tiyahin ko. Lalo na yung tungkol sa pag-aasawa ko ng maaga, Papa Dudut. Gusto kong magtampo at magalit sa kanya dahil wala naman siyang kakayahang makita ang hinaharap ko. Hindi siya manghuhula. Kaya wala siyang karapatan na pangunahan ang mangyayari sa akin. Saka hindi ko priority ang pag-aasawa dahil gusto ko pang makapagtapos ng pag-aaral at matulungan ang tatay namin. Ang unfair lang kasi kung sino pa yung mga taong kadugo mo, sila pa yung mga walang believe sa'yo. Tapos kung husgahan ka nila, akala mo ay kilalang kilala ka na nila. Kaya masama ang loob ko kay Tia Luz matapos niyang sabihin sa akin ang mga katagang yon. At iparamdam na wala kaming karapatang umasenso, Papa Dudut. Pag ako nakagraduate at naging pulis, huyo talaga sa akin yan si Tia Luz. Ano bang sinasabi mo, Jet? Yung totoo, yun lang ang sinasabi ko. Kasi naman sumusobra na yung pagiging kontrabida niyang tsahin natin yan eh. Kung makapagsalita sa atin ng di maganda, akala mo kung sino siya. Sa bagay, masyadong mainit ulo niya sa atin kahit wala naman tayong ginagawang masama. Hindi ko rin maintindihan kasi mabait naman tayo sa kanya. Sinusunod natin yung gusto niya. At kahit na ganun ang sinasabi niya sa atin, hindi tayo nagtatanim ng galit. Hindi kasi yun ang turo ni nanay at tatay sa atin. Pero ako ate, inis talaga ako kay Tia Luz. Kasi akala mo kung sino magsalita palibasa may pera. Naku, pag ako talaga yumaman. Baka sa kakaganyan mo, hindi ka payamanin ng Diyos, ah. Bakit naman hindi? Hindi naman ata makatarungan yun. Si Tia Luz nga nagkapera eh. Tapos ako hindi pwede. Sawang-sawa na ako sa pagiging mahirap. Siyempre, kasi kung gagamitin mo sa hindi mabuti yung pagiging mayaman mo, baka nga hindi na yung magkatotoo. Kailangan kahit na ginawan ka pa rin na masama ng kapwa mo, hindi mo yun gagawin sa kanya pabalik. Naniniwala naman ako na makakaahon tayo, na magiging maayos ang buhay natin. Pwede mangyari yun kasi nagsikap tayong umasenso at wala tayong inaapakang tao. Kaya tigilan mo na yung mga sinasabi mo kay Tia Luz. Alam ko naman yun ate. Di ko lang mapigilan yung sarili ko kasi sobra na talaga siya. Gusto kong patunayan sa kanya na hindi totoo yung mga sinasabi niya tungkol sa atin. Alam mo ba yung isa pang kinagagalit ko sa kanya? Sinabihan niya ako na hindi daw ako makakagraduate kasi makakabuntis lang daw ako at magkakaanak ng maaga. Magiging pariwara daw ang buhay nating dalawa, lalo na ako kasi bulakbul daw ako. Talaga? Oo, sinabi niya yun. Eh, anong sabi mo? Sinabi ko sa kanya na tigilan niya yung kapupuna sa akin. Imbis na ako yung pinapansin niya, pagtuunan niya ng pansin yung anak niyang lalaki para makita niya kung sino yung mas bulakbul sa amin. Kasi kung makapag-cutting class yun, wagas. Huy, sinabi mo talaga yun? Oo, bakit ko naman pipigilan ang sarili ko? Wala lang. Ang tapang mo kasi. Nasa katwiran kasi ako ate. Masyado siyang bulag-bulagan sa mali ng anak niya. Tapos pagdating sa atin, todo po na siya. Parang siya'y nagpapaaral sa ating dalawa kung makapagsalita. Daig pa niya si tatay. Sige nga ate, sabihin mo nga sa akin. Tama ba yun? Mali. Kasi mabuti sana kung nakakatulong sa atin yung mga sita niya. Kaso hindi. Tsaka isa pa, hindi naman totoo yung mga pinagsasabi niya tungkol sa atin eh. Lakas niya mag-imbento ng kwento. Sinabihan din niya ako na hindi rin ako makakagraduate kasi magkakaasawa raw ng maaga. Kita mo na? Napaka talaga niyang tsahin natin na yan. Nakakabuisit. Oh, kalma ka lang. Kitang-kita ko na yung ugat mo sa mga mata, oh. Seryoso, nakita mo? Joke lang.
Ate, hindi ka naman makausap na matino eh. Nakakainis. Huwag ka na kasing gigil masyado kay Tia Luz. Baka hindi na alam marami na pala siyang pinagdadaanan kaya ganun ang ugali niya. Wala akong pake sa mga pinagdadaanan niya. Hindi lisensya yon para siya maging maldita. Daig niya pa yung mga kontrabida sa GMA ah. Hindi na natin mababago yung ugali ni Tia. Ang kaya natin baguhin ay yung kapalaran natin. Kaya nga tayo nag-aaral para makagraduate eh. Hindi ba yun ang gusto ni nanay at tatay para sa atin? Oo, tsaka yun din naman ang gusto natin para sa sarili natin. Tama. Kaya kahit mahirap, gawin nating inspirasyon yung mga pinagdadaanan natin ngayon. Tsaka sabi nga ni nanay, bilog ang mundo. Ibig sabihin hindi tayo palaging nasa ibaba. At hindi rin palaging nasa itaas si Tia Luz. O siya, mabuti pa magsaing ka na. Kasi malapit na dumating si tatay. Para naman kakain na lang tayo mamaya. Pero wala pa tayong ulam ate. For sure may dala naman si tatay eh. Sige na, magsaing ka na. Sige. Naiintindihan ko kung bakit galit si Jet kay Tia Luz. Pero sa abot ng makakaya ko ay pinagsasabihan ko siya na huwag magtanim ng sama ng loob sa tiyahin namin. Pero minsan, ang lakas talagang mamikon ng tiyahin namin yon. Nagpatuloy ang paghuhugas ko ng pinggan at paglilinis ng bahay ni na Tia Luz hanggang sa makabayad si tatay ng perang inutang niya rito. Tiniis ko ang lahat ng mga masasakit na sinabi ng tiyahin ko kasi alam ko na hindi naman habang buhay ay magiging tagahugas lamang ako. Nagsikap po ako sa pag-aaral at hindi nagtagal ay nagbunga yon nang makapagtapos ako sa kolehiyo pagkalipas ng 2 taon. Sobrang saya ng tatay ko nang ialay ko sa kanyang diploma ko at kitang-kita ko ang ismid at irap sa mata at mukha ng tiyahin ko. Kasi hindi siya makapaniwala na nakapagtapos ako sa pag-aaral, Papa Dudut. 5 buwan din akong nagtrabaho sa isang maliit na private company sa Rizal bago ako nag-decide na pumunta ng Cebu. Nakakita kasi ako ng opportunity doon kaya naman hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Nagpaalam ako kay tatay at pinayagan naman niya ako basta mag-iingat lang daw ako. Nagtrabaho ko bilang marketing officer sa isang pharmaceutical company doon. Ako na rin papadudot ang nagpaaral kay Jet na nooy malapit na rin makapagtapos sa kurso niyang criminology at nagpatuloy ngayon hanggang nakapag-training na siya ng mga panahong yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi pa kami mayaman pero malayo na sa dating isang kahig isang tuka ang aming pamumuhay, papadudot. At kahit mahirap mapalayo sa pamilya ay tiniis ko yon para masuportahan sila. Bukod kasi sa pagiging regular employee ko ay rumaraket po ako bilang isang English tutor online. Ginagawa ko yon sa loob ng 4 na oras sa gabi pag uwi ko galing sa trabaho. Kailangan ko kasing madagdagan ang income ko para matupad ko yung pangarap ni tatay na mapaayos yung bahay namin at makabili ng tricycle para sa kanya. Kapag may pagkakataon ako makapagbakasyon ay umuwi ako sa Rizal para makita sina tatay at Jet. Na noong panahon na yon ay ganap ng pulis ang kapatid ko at katukatulong ko na rin sa buhay. Marami po kasi kaming pangarap na gusto naming tuparin. Isa na nga po doon yung pagpapaayos ng bahay namin. May isang beses na umuwi kami sa amin para magbakasyon ay nabalitaan ko ang mga kamalasang dumapo sa pamilya ni Tia Luz ko. At lahat ng yon ay ikinuwento sa akin ni na Jet at tatay, Papa Dudut. Mga anak, salamat sa perang pinadala nyo kasi matatapos na yung pagpapagawa natin ng kusina. Inuna ko lang yung bubong para di na tumutulo pag umuulan. At di na kailangang patungan ng gulong kasi halos tangay ng hangin pag may bagyo. Nakakatuwa kasi malayong-malayo na yung itsura ng bahay natin ngayon sa dati. Oo nga, hindi na natin kailangan mag-alala lalo na kapag umuulan. Basta tay, yung susunod na sahod ko para naman yun sa pagpapapintura ng loob nitong bahay. Idamay na natin pati yung labas. May napili na rin pala akong kulay, mint green.
Sakit naman sa mata nun. Uy, grabe ka naman sa favorite color ko, ate. Sige, basta mint green yung kulay ng loob. Tapos yung kulay ng labas, si ate mo papiliin mo. Sige tay, kayo bahala. Ganun na lang diskarte natin. Okay na sa akin yung simple lang. Kayo na po ang bahala, tay. Kasi hindi ako magaling tumingin sa ganyan. Sige, pero wag nyo rin kalimutan mag-enjoy sa mga pera nyo ha. Kasi baka wala na kayong magastos dahil panay kayo bigay sa akin. Tay, huwag kayong mag-alala. May pera pa naman po ako. Enjoyin nyo lang yung mga binibigay namin sa'yo. Ako rin po. Kaya wag na kayong mag-alala masyado. Kasi napag-usapan namin ni Jet na project namin tong bahay natin. Pagtutulungan po namin to hanggang matapos at may ayos. Ang swerte ko talaga sa inyo. Salamat ulit mga anak. Walang anuman po, tay. Naalala ko lang, nag-chat po pala sa akin si Tia Luz. Nangungumusta po siya. Nagtaka nga po ako kasi hindi niya naman gawain yon. Pero nireplyan ko naman po ng okay lang. Buti ka nga ate, nire-replyan mo Kasi ako, hindi. Takot ako Baka kasunod nun, mangutang bigla. Jet naman, wag mo namang sabihin yan. Basta ate, huwag ka masyado maging mabait dun. Kasi kung hindi mo pa nababalitaan, wala nang pera yung tsahin nating yun. Naghihirap na siya. Ha? Hindi ko nabalitaan yan Paano nangyari na wala na siyang pera? Winaldas nung anak niya sa sugal. Tapos pati yung tsahin mo mismo, nalulung na rin. Anong sugal? Kasino. Ginagabi na raw doon tapos kulang na lang doon na matulog. Nakakalungkot kasi nagbenta at nagsanla na rin yun ng ibang gamit nila. Inalok pa nga ako kung gusto kong bilhin yung rice cooker at blender nila Kinuha ko na rin kasi naawa ako. Wala na raw silang pangkain. Hanggang ngayon, nandyan pa. Di ko naman magamit yung blender pero yung rice cooker ginagamit ko. Sayang naman kasi. Hanggang ngayon po ba nagsusugal pa rin si Tia? Hindi na kasi wala na siyang pera Lagi ngang pumupunta yun sa bahay para mangutang. Hindi na rin kasi siya sinusuportahan ng anak niya. Matapos lumayas sa bahay natanga yung iba niya pang pera sa mga alahas. Hala, kawawa naman po pala si Tia Luz. Grabe naman yung anak niya. Sinabi mo pa. Awang-awa nga ako sa kanya kasi lagi na lang malungkot. Umiiyak o kaya nakatulala pag nadadaanan ko rin sa bahay nila. Baka yun na yung karma niya. Jet naman, huwag mong sabihin yan. Sa totoo lang tayo ate. Bakit? Grabe kung itrato niya tayo dati. Napakasama ng ugali. O ayan, bumalik sa kanya yung mga sinabi niya. Siya yung minalas. Anak, hindi pa rin tayo pwedeng maging masaya dahil lang may di magandang nangyari sa tiya mo. O kahit na sinong tao, kasi masama yun. Alalahanin mong hindi ganun ang tinuro ko sa inyo ng ate mo. Ay, sorry po tay. Sorry din ate. Ayos lang, basta wag mo na lang ulitin. Pinapasabi rin pala ng tiya nyo na sorry daw sa mga nasabi niya noon sa inyo at sa pamilya natin. Hiyang-hiya raw siya kasi di niya akalain nakakaramahin siya. Ay, hindi ko kayo pinapwersang makipagbati sa tiyahin nyo kasi alam kong di talaga maganda yung pinagdaanan nyo sa kanya. Kayo na rin bahala kung kakausapin nyo pa siya mga anak. I-chat ko po si Tia Luz. Kukumustahin ko siya. Kawawa naman po kasi siya, tay. Lalo na mag-isa na lang siya sa bahay nila ngayon. Sige nak, mabuti pa nga. Pero kung iisipin, ibang klase talaga maglaro ang kapalaran, no? Hindi ako makapaniwala sa mga nangyari kay Tia Luz at hindi ko rin mapigilang maawa sa kanya. Kahit sinong ina hindi deserve na tratuhin ng masama ng kanyang anak. Doon ko napatunayan na kahit gaano ako nagtatampo sa kanya noong kabataan ko, ay hindi ko pa rin magawang magtanim ng galit sa kanya. Gusto ko siyang tulungan pero hindi ko alam kung paano magsisimula. Hindi ko na kasi talaga siya kinausap pagkatapos ng insidente sa bahay nila dahil nangako ako sa sarili ko na lalayuan ko na siya, Papa Dudut. Pero itinuloy ko ang sinabi kong i-chat si Tia Luz. Nagkausap kami at humingi siya ng tawad sa akin. Sinabi ko na gusto ko siyang tulungan kahit papaano kaya nagpapadala ako ng pera sa kanya para may makain siya. At
at kahit paano ay may pambayad siya sa mga bills. Hindi na rin naman ako nakarinig ng kahit na anong salita kay Jet tungkol sa tiyahin namin kasi alam kong kahit siya ay naaawa rito. Lumipas nga ang 2 taon, Papa Dudut, natapos na po ang bahay namin at nakapagpatayo ng maliit na tindahan para kay tatay at binilhan rin namin siya ng pangarap niyang tricycle. Bago mag-pandemic ay nag-resign ako sa pinagtatrabahuhan ko sa Cebu at umuwi ako sa Rizal upang tulungan si tatay na asikasuhin na lamang yung tindahan namin. Work from home ako bilang tutor at virtual assistant. Sa pagtutulungan namin ay guminhawa ang buhay namin, Papa Dudut. Tia Luz, ako na po dyan. Wag na. Ako na, tsaka patapos na ako rito, Carissa. Ay, nakakahiya po kasi. Pinagkainan namin yan eh. Dapat kami na po yung naguhugas niyan. Ayos lang kasi binigyan nyo naman ako ng ulam. Kaya sabi ko sa tatay nyo, kapalit nun, lilinisin ko tong bahay nyo at maghuhugas na rin ng pinggan. Huwag ka nang mahiya. Ako nga yung dapat mahiya kasi palagi nyo na lang akong tinutulungan. Kamag-anak po namin kayo at mahal po namin kayo. Ay, talaga? Opo. Ang tagal ring walang nagsasabi sa akin na mahal nila ako. Ikaw pa lang ulit. Yung iba kasi nating kamag-anak galit sa akin eh. Akala ko nga pati kayo ni Jet at ng tatay mo galit sa akin kasi nga naging masama ako sa inyo nung araw. Di ba? Sabi ko nga po napatawad ko na kayo. Tsaka hindi naman po kami nagalit sa inyo. Nagtampo lang po. May karapatan naman kayo magalit sa akin. Ang pangit nung trato ko sa inyo noon. Kaya siguro ako minalas at kinarma ngayon. Ewan ko ba kung bakit ako ganun? Yung bang tipong kahit nakakaangat naman ako kaysa sa inyo, hindi pa rin ako masaya. Siguro ganun talaga dahil kinain ako ng galit at hindi ako marunong magpatawad. Tia, umupo nga muna kayo. Salamat. Gusto niyo po ba ng tubig? Kuha ko kayo. Sige, Carissa. Sandali lang po. Salamat. Tamang-tama medyo sumisikip kasi yung dibdib ko. Hindi ako makahinga. Eto po, inumin niyo muna. Salamat ulit. Ayos na ang pakiramdam ko. Huwag niyo na po kasing isipin yon. Nakaraan na po yon. Ang mahalaga, magkakasundo na tayo ngayon. Pinagsisisihan ko yung mga sinabi ko sa pamilya nyo. Lalo na sa'yo, Carissa. Masyado ako nabulag ng galit sa mga magulang nyo at pati kayo ni Jet dinamay ko. Nakakalungkot kasi sarili kong kapatid yung nanay mo. Pero hanggang kamatayan niya, galit ako sa kanya. Kung tutuusin, wala naman siyang kasalanan eh. Hindi rin naman tama na iasa namin sa kanya yung pag-ahon sa pamilya namin sa kahirapan. Dapat kasi nagtulungan kami. Alam ko po na kung nasan man ngayon si nanay, hindi naman siya galit sa inyo. Kasi kung tutuusin, malaki rin po yung sinakripisyo nyo para makaahon sa kahirapan yung pamilya nyo. Kahit po si nanay, thankful sa mga nagawa nyo kasi hindi niya po yung nagawa dahil nga nag-asawa siya na maaga. Naiinggit lang siguro ko sa nanay mo kasi mabuting lalaki yung napangasawa niya. Napakabait ng tatay niyo, Carissa. Kahit na ang dami ko nung sinabi na masama sa kanya, hindi naging mahirap yung pagpapatawad niya sa akin. Ang swerte ng pamilya niyo. Hindi na ako magtataka kung pinagpapahala kayo ngayon. Hindi pa naman po huli ang lahat. Tsaka kung kailangan nyo kami, nandito lang po kami para tumulong sa inyo sa abot na makakaya namin. Ang pamilya nagtutulungan at lagi nagdadamayan. Nahihiya pa rin ako pero salamat talaga. Malaking bagay na nandyan kayo kasi para na akong mababaliw sa buhay. Wala pong anuman. Tsaka naniniwala po ako na hindi pa huli ang lahat. Kung nagbagong buhay kayo at nagsisi sa mga nagawa nyo noon, alam ko po nakasunod na nun yung mga mabubuti at magagandang bagay na mangyayari
Sa ngayon, wag na po muna kayo mag-isip ng kung ano. Basta, mahal po namin kayo at pamilya po tayo. Iba yung luwag sa dibdib at gaan sa puso kapag marunong kang magpatawad sa mga taong nakagawa ng kasalanan sa iyo. Kaya bago ko sabihin kay Tia Luz ang mga katagang yon ay ipinagdasal ko at pinagpanata sa Diyos nang taimtim na tuluyan nang mawala ang tampo at hinanakit ko sa puso para sa tiyahin namin. Kasi kahit pagbali-balik na rin kumaan ng mundo ay pamilya pa rin kami at magkakadugo. Sa kabilang banda ay alam ko rin na kapag sumusobra na ang isang tao sa pagiging masamang ugali nila kahit na kamag-anak mo pa sila ay wala namang masama na putulin ang relasyon ninyo sa isa't isa lalo pat nawawalan ka na ng peace of mind. Sa kasalukuyan ay welcome si Tia Lu sa bahay namin, Papa Dudut, pero madalang na lamang yung pagbisita niya kasi abala na siya sa pananahe sa bahay niya. Binilhan ko po siya ng makinang pangtahi para meron siyang pinagkakabalahan at pinagkakakitaan. Gumagawa po siya ng mga shorts at damit pambata, kurtina at basahan na binibenta niya sa tapat ng bahay niya. Kaya nga ako na lang ang dumadalaw sa kanya sa bahay niya para mangumusta. Tapos kapag Sabado at Linggo ay ini-invite namin siya na sa bahay magtanghalian at maghapunan. Sa kabuuan ay naging mas lalong maayos at mabuti ang relasyon namin sa isa't isa, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang ang sulat ko at maraming salamat po sakaling maiere ang istorya ng buhay ko sa Barangay Love Stories. God bless po and more power sa inyong number 1 FM radio station sa Mega Manila. Ang Barangay LS 97.1 ng inyong forever kapuso at kabarangay, Carissa.